Kaugnay ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Chief Justice Corona, makakusap po natin si Atty. Karen Jimeno ng Depensa. Mamaya po sila nakatakdang magharap ng mga testigo at ebidensya. Atty. Jimeno, magandang tanghali. Si PR can help po ito. Hi, magandang tanghali, Pia. Attorney, well, first of all, sino yung testigo na ihaharap nyo ngayong araw? Well, kung aandar sa binabalak namin, no, magsisimula muna kami dun sa tinatawag nating affirmative defenses namin. Ibig sabihin yung question kung paano nila inihain at kung naisagawa pa na mabuti investigasyon dyan sa impeachment complaint bago ito na-file. So, ang magiging testigo namin dyan ay ilang mga kongresista. Okay, kabilang na po dyan. Ito po ba sina Congressman Tiangco, yung mga nagsabi na hindi sila pumirma at minadali yung impeachment complaint? Tama po ba? Yes, Pia. Kasama na siya dyan, oo. Yung paglatag po ng mga testigo, naiayos na po ba for the next few days or next few weeks? Mayroon na line up na nakahanda. Ang question na lang kung paano namin yung pagkakasunod ibibigay sila ilalatag sa impeachment court kasi may mga konsiderasyon din dito kung paano yung pag-resolve dyan sa formal offer of evidence kasi meron kami mga naiisip na testigo o naihanda na maaaring hindi maging relevant pag depende doon sa mga tatanggaping ebidensya nga ng impeachment court. So, sa ngayon, mahirap pa sabihin kung ano talaga yung magiging pagkakasunod-sunod nung pagka-upo nila dyan sa witness stand. Pero si Mrs. Cristina Corona, siguradong sasalang na po siya sa witness stand? Siguro, mahirap magsabi na sigurado pag biglang may pagbabago. Pero halos sigurado na talaga na isasalang siya kasi may mga bagay nga na siya yung may personal knowledge. Kasama na dito yung loan from Basa Gidote. Pero attorney, si Chief Justice Corona ba, napagdesisyonan na ba ng defense panel kung pauupuin siya sa witness stand? Siyempre mahirap na isa rin sa magsalita nun. Tapos baka mamaya biglang magbago, baka mapahiya kami. Pero malamang naman ho ay umupo siya dyan pagka lalo na kung may mga issue talaga na sa nakikita namin. Siya lang yung merong nakakaalam, siya lang yung may personal knowledge. So, merong baka pagkakataon na siya talaga ang ilagay namin, pero kailangan pa rin aralin na mabuti. At attorney, linawin lang po namin, no, yung magiging paraan ng pagpresenta ng ebidensya, tulad din po ba ng naging paraan ng pagpresenta ng ebidensya ng prosekusyon? Kasi ang ginawa nila, bawat artikulo, pinaghiwa-hiwalay nila, di po ba? Tapos hindi rin siya magkakasunod na 1, 2, 3, 4 dahil they actually also dropped some of the articles of impeachment. So, ang gagawin po ng depensa, kung ano lang yung natirang articles of impeachment or iprinesenta ng prosekusyon, yun lang din po ang susundin ninyo, di po ba? Depende ho sa titignan namin kasi yung ruling ng impeachment court dun sa 5 pang artikulo, kung ito'y without prejudice, ibig sabihin pwedeng buhayin pagka na-acquit si Chief Justice Corona, ay malamang ho, magpresenta na rin kami ng ebidensya kasi hindi naman pinaghandaan na namin yan at hindi naman namin desisyon na inibigla na lang nilang i-drop or i-withdraw yung mga ibang articles of impeachment. So gusto namin pakita na wala rin basihan itong mga to. Alright. At meron ho bang pagkakahati-hati dyan sa mga defense lawyers tulad ng ginawa ng prosecution or lahat po si Justice Cuevas na po talaga ang may hawak? Hindi ho. State counsel, syempre namin at si Justice Cuevas. Pero gagawin din ho namin yun na meron din pagkaka-grupo-grupo sa bawat artikulo kasi para naman ho hindi rin mahirapan si Justice Cuevas, may tutulong din. At ginawa rin ho namin yan nung doon pa lamang nagpipresenta yung prosecution. Merong kung mapapansin nyo nung nasa Article 2, may pagkakataon ho na nag-cross-exam ay si Atty. Esguerra. So, ganoon din ho yung gagawin dito. Bibigyan tulong si Justice Cuevas. Maraming salamat po, Atty. Karen Jimeno, tagapagsalita ng Depensa.